I will consider this as a threat. Ano? And i-consider ko rin ito na isang hamon sa akin, no? Pinuntahan ko yung page ng taong ito and para mag-comment sana sa kanyang post para sabihin na hindi tama mag-comment ng threat dahil hindi magandang tingnan at medyo personal na masyado. Hindi mo naman ako kilala, di ba? So ngayon, limited lang pala pwede mag-comment. Siguro may tinataguan ka, siguro ayaw mong magpa-comment dahil masasaktan ka. Well, ako, I will consider this as a threat. And anytime na magkaroon ng alanganin na sitwasyon ng buhay ko at makaligtas ako, pasensyahan tayo. You will be part of those I will charge for an attempt in my life. Di ba? Kasi hindi naman tama ito. Di ba? Kilala mo ba ako? Di ba? Oh, mag-iingat ako, huwag kang magalala. Mag-iingat ako. Hindi naman ako tanga. Mag-iingat ako. And if I die, so what? We will all die. Mauna lang ako. Baka ikaw, iba yung ikamatay mo. Di ba? Ako, I'm ready for anything. Kasi, tao lang tayo eh. We are not gonna live forever. That is why, I live by my principles. Sayang ang... Ayun. Hi guys, good morning. Heads up lang Yung naunang video, ito yon. Heads up lamang. Kasi style to ni Mandalulo. So dito natin maipapakita talaga na itong Mandalulo na to ang napakaiyakin. Kung mag-trace back tayo rather, nung panahon, siya naman talaga ang una-unang nagsabi kay Alfred na magkakaso siya. Dahil daw di umano, inilabas ni Alfred yung address niya. At later on, siya din naman nagsasabi na hindi yun ang address niya. Natatawa ako. Kasi yung klase ng bakulaw na to, na kunting kalabit sa kanya, mag-iiyak, magpapabiktima, mukha namang suspetsado. Kagaya nung nangyari sa amin. Ito kwento ko lang Nung nalaman niya na tumulong ako kay Alfred na masend ang cease and desist, ng January 18, 2025, inumpisahan na niya akong bardagulayin sa live. Sa live stream nila. Nung niresbakan ko at niresbakan namin na talaga ni Alfred, dahil siya yung unang nag-uumiyak kasuhan kita, Alfred, ganyan, na-report na sa NBI, Wala namang nangyari. Tapos siya itong mang-uurat. Siya ito talagang magpapapansin for clout. Para magkapera at makabambam ng maayos. Normal lang yon. So nung talagang nag-cross the board na siya, kinasuhan na siya, wala man kasi siyang ginawa. Inunahan na, nag-uumiyak na, nag-o-offshot ng kaso sa akin. Ngayon, nung hindi ko siya uurungan, ito magpapabiktima na. Tatawagin ka na ng kung ano-ano. Naghahagilap pa to ng kakampi. At ngayon naman, yung mga kumampi sa kanya, siguro nahimasmasan na. So, itong nag-comment dito, mag-ingat ka. Style yan ni Mandalulo. Nai-insinuate ka, ipoprovoke ka, iti-trigger ka. Dahil pag kinasuhan mo na siya, dahil i-trigger ka niya, yan na naman ang parte na manghihingi siya ng ayuda sa mga OFW na nauuto niya. Okay? Ganun talaga ang style niyan. Iyakin. Ang totoong iyakin talaga itong bakulaw na to. Bakit? Yan ang style niya Pag hindi mo pinapansin, maghahanap ng ibang titiryakin. Dahil ito ang modus operandi niya. Kagaya nung sa akin, balik tayo. Tinirya ko ng tinirya from January 18 to March 3 nung namatay si Kaluga. Isipin mo, patawa. Kailan ba naging funeral song ang hindi kita malilimutan? Tinutugtog yan pag may natugiluglog. Pero pwede mo namang gamitin yon sa jowa mong hindi na kayo. Goodbye ba kayo ba ng mga jowa? Hindi kita malilimutan. Yung mga yakap, mga halik. Diyos. Diba? At saka, yung nilagay ko doon na Fly High Mandalulo, bakit niya yun? Clean name. Ibon
ko bo. So, watch out sa nag-comment na to. Ingat-ingat ka, modus operandi to ng pang-i-scam ni Mandalulo. Hindi lang ikaw ang ginanyanan yan. Modus niya yan at nang makabambam. Ina talaga nitong bakulaw na to. Anyway, bye.